Sa tuktok ng syudad kung saan tanaw mo ang mga gusalit ilaw ng lungsod, nandoon ang isang mansyon na tila napapaligiran ng karangyaan. Sa likod ng magarbong bakod at nagagandahang haligi, naninirahan ang isang pamilya na tinitingala sa industriya ng real estate. Ang pamilya Ramirez. Ang ama, si Ernesto Ramirez. Kilalang CEO ng isa sa pinakamalaking property development company sa bansa. Ang ina, si Rowena, isang matalinong negosyante na kilala sa kanyang chain of luxury spa. At ang anak nilang si Cassandra, kilala sa social media bilang The Golden Girl. Pero sa likod ng mga larawan ng brunch sa hotel, designer bags at smiles sa beach trips, may kwento ng pressure, katahimikan at isang pusong sabik sa tunay na malasakit. Maraming nagsasabi, ang swerte ko raw. May sariling sasakyan kahit hindi pa nakakagraduate, may unlimited credit card, may sariling kwarto na kasing laki ng isang kondo. Pero ang hindi nila alam, sa mansyon namin yon, pakiramdam ko, ako lang ang walang lugar. Si Cassandra ay 21 years old, graduating na sa kursong Marketing Management sa isang exclusive university sa Makati. Matalino, maganda, maayos manamit, parang walang kulang. Pero kung titingnan mo siya ng mas malalim, mararamdaman mong parang lagi siyang may gustong patunayan. Good morning po, Tito Rod. Bati niya habang bumababa ng hagdan. Naka-uniform pang eskwela, kapi sa kamay at may bag sa balikat. Good morning din, Iha. Kumain ka ba? Tanong ni Tito Rod habang pinupunasan ang windshield ng kotse. Baka mamaya puro kape na naman ang laman ng tiyan mo. Hindi po. Kumain naman ako. Tinapay lang. Sagot niya sabay ngiti. Sa totoo lang, si Tito Rod lang ang palaging nakakaalala kung kumain na ba siya, kung may sapat ba siyang tulog, kung okay lang ba talaga siya. Si Tito Rod ang kanilang driver, bunsong kapatid ng yumaong lola ni Cassandra. Halos kaedad niya na ang ama ni Cassandra, kaya naman lumaki siyang parang pangalawang ama ang turing dito. Bagamat driver sa papel, si Tito Rod ang tila mas may malasakit at oras para sa anak ng amo. May presentation ka ba ngayon, Iha? Final defense po, Tito. Kailangan ko ng lakas ng loob. Sagot ni Cassandra, sabay buntong hininga. Tahimik lang si Tito Rod habang minamaneho ang kotse. Pero bago bumaba si Cassandra sa tapat ng universidad, iniabot nito ang paborito niyang tsokolate. Para sa lakas ng loob. Kahit hindi kita totoong anak, gusto ko palagi kang handa. Napangiti si Cassandra. Salamat po, Tito Rod. Kayo talaga, minsan mas tatay pa kayo kaysa kay Dad. Sa loob ng eskwelahan, ibang Cassandra ang nakikita ng mga tao. Confident, class president, dean's lister. Pero sa tuwing may event na kailangan ng magulang, assistant lang ng kanyang mommy ang nagpapadala ng bouquet of flowers o kaya ay ng cake. Sana kahit minsan, sila naman ang bumisita para sa akin. Minsang bulong ni Cassandra sa sarili. Ang atensyon ng mga magulang ni Cassandra ay laging para sa negosyo. Si Rowena, laging nasa spa branches o mga meetings. Si Ernesto naman, halos hindi umuuwi. Lagi sa opisina, business trips o kaya ay golf. Kaya naman, si Cassandra ay lumaking sanay sa katahimikan. At si Tito Rod ang tanging taong palaging naroon. Habang nakatingin si Cassandra sa lumang picture frame sa kanyang kwarto, mahina siyang napabulong. Kapag ako'y nagkapamilya, sisiguraduhin kong mararamdaman ng anak ko ang presensya ko, hindi lang ang pera. Ngunit sa mundong ginagalawan niya, hindi lahat ng bagay ay kontrolado, at ang pusong sabik sa pag-aaruga, minsan madaling malinlang. At doon, unti-unting papasok sa kanyang buhay ang mga desisyong magpapabago sa kanyang kinabukasan.
Sa syudad, kung saan ang pangalan ay mas mahalaga kaysa katotohanan, nagsisimula ang isang love story na sa unang tingin ay tila perpekto. Pero sa ilalim ng matatamis ng ngiti at mamahaling alahas, may tinatagong lihim ang bawat galaw. Sa puntong ito, si Cassandra ay nasa masayang yugto ng kanyang kabataan. Matataas ang marka sa universidad, aktibo sa mga organisasyon. At higit sa lahat, may nobyong halos sambahin ng karamihan. Sa campus hallway isang umaga, si Cassandra ay naka-blazer at may maayos na damit. Naglalakad papuntang klase. May mga estudyanteng bumabati at ngumingiti. Grabe si Cassandra, no? Talino na. Ang ganda pa. Tapos boyfriend pa si Renz. Grabe, jackpot. Pabulong ng isang estudyante. Sumagot naman ang kausap nito. Power couple talaga sila. Anak ng CEO, tapos anak ng congressman. Pang teleserye ang love story. Napangiti si Cassandra. Naririnig man niya ang mga usapan, pero hindi siya nagyayabang. Tahimik lang siyang nagpatuloy sa paglalakad. Kahit sikat, hindi siya mayabang. Lumaki siyang puno ng disiplina, bawat galaw may kabutihang asal. Pero sa puso niya, simpleng bagay lang naman ang hinahanap. Totoong pagmamahal. At sa pagdating ni Renz sa kanyang buhay, parang sagot ito sa lahat ng panalangin. Sa isang restaurant, fine dining, romantic date, soft music, candlelight, magkahawak ng kamay sina Renz at Cassandra. Alam mo, Cassandra, minsan naiisip ko, ang daming pressure sa ating dalawa. Ikaw, anak ng CEO. Ako, anak ng congressman. Pero kapag kasama kita, para akong normal na tao. Renz, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa akin. Hindi kita minahal dahil sa apelyido mo. Minahal kita kasi totoo ka. Malumanay ang tono na sabi ni Cassandra. Humawak sa pisngi niya si Renz. Sa totoo lang, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. At sa bawat salitang yon, lalo lang nahulog si Cassandra. At sino ba naman ang hindi? Sa tuwing may event sa university, kasama si Renz. Sa tuwing may gala, siya ang alalay. Sa tuwing may awards, si Renz ang unang bumabati. Lahat ng mata sa campus nakatingin sa kanila. At lahat ng tingin, puno ng paghanga. Sa rooftop ng university isang hapon, papalubog na ang araw, nagkakwentuhan sina Cassandra at Renz. Minsan, gusto ko ring maranasan yung simpleng buhay, yung hindi kailangan magdamit ng maganda, hindi kailangan maglakad na parang may spotlight. Tumawa ng kaunti si Renz. Paano naman ako niyan? Mahihirapan akong hindi humanga sa'yo. Renz, seryoso ako. Ayoko mabuhay na anino ng expectations ng pamilya natin. Hinawakan ni Renz ang kanyang kamay. Promise ko, Cassandra. Kahit ano pang mangyari, ako ang kakampi mo. Ngunit ang hindi alam ni Cassandra, hindi lang pala pagmamahal ang habol ni Renz. Sa likod ng mga matatamis na salita, may agenda ang kanyang pamilya. Ang relasyon nila ni Cassandra ay hindi lang simpleng pagsasama ng puso, kundi plano ng dalawang makapangyarihang pamilya para sa imahe at ambisyon. Si Renz kausap ang kanyang ama na isang congressman. Nakausap nila si Mr. Ramirez, ang ama ni Cassandra, sa isang business dinner. Maganda ang takbo niyo ni Cassandra. Huwag mo munang guluhin. The Ramirez are powerful in business. You need that support in the next campaign. Malumanay pero may puwersa na sabi ni Congressman. Nagkibit balikat si Renz. Wala naman akong balak guluhin, Dad. Magaan naman talaga ako kay Cassandra. Malalim ang tingin ni Congressman. Mabuti na yung may tiwala siya sa'yo. Panatilihin mong ganyan. Sa paningin ng lahat, perpekto ang kanilang samahan.
Sa paningin ni Cassandra, isa itong pag-ibig na walang bahid ng dungis. Pero sa likod ng mga closed doors, ang bawat hakbang, bawat kilos na Renz, maingat na plano. At sa mga magulang ni Cassandra, ang pagkakaroon ng isang anak na mapapangasawa ng anak ng politiko, isang paraan para palawigin pa ang kapangyarihan ng kanilang pangalan. Sa family dinner, sa bahay ng pamilya ni Cassandra, tahimik, eleganteng hapagkainan, kasama si Renz, si Cassandra ay masaya habang nagkukwento. So, sabi ko sa prof, baka next time na lang ako mag-internship sa Singapore. Ayokong iwan si mama habang may iniindang sakit sa likod. Napangiti ang nanay ni Cassandra. Napakabuti mong anak. Talagang maalaga. Tumingin naman sa kanya ang tatay niyang si Ernesto at pagkatapos, ibinaling kay Renz. Renz, mabuti at ikaw ang kasama niya ngayon. Ipakita mong may silbi ka rin sa buhay ng anak ko. Tumango si Renz, ngiti sa labi pero may tensyon sa mata. Opo sir, gagawin ko po ang lahat. Si Cassandra, sa edad na 21, iniisip pa lang ang masayang kinabukasan. Ngunit sa hindi niya nalalaman, siya na pala mismo ang simbolo ng imahe ng dalawang makapangyarihang pamilya. At sa puso niya, tunay nga ba siyang iniibig? O isa lang ba siyang piyesa sa larong politika at negosyo? Sa mata ng karamihan, perpekto pa rin ang mundo ni Cassandra. Sa social media, sa mga party at events, sila pa rin ni Renz ang tinuturing na power couple. Pero sa likod ng mga litrato, may isang puso na unti-unting nauupos. Hindi ito ang relasyon na pinangarap ni Cassandra. Sa loob ng kondo, gabi ng Valentine's. Si Cassandra, nakaayos ng maganda. May kandila sa lamesa. May handang steak at wine. Tumingin siya sa orasan. 9:45 p.m. na. Akala ko 7 p.m. siya darating. Mahinang bulong ni Cassandra sa sarili. May tunog ng text notification. Tiningnan niya ito. Sorry babe, di ako makakalabas. May dinner meeting kami ni Dad sa mga donors. Promise, babawi ako. I love you. Text message mula kay Renz. Kasabay ng text, may dumating na rider. Inabot ang isang bouquet ng pulang rosas. Oo, nagpapadala siya ng bulaklak. Pero hindi ito ang kailangan ni Cassandra. Hindi niya kailangan ng mga bagay na makukulay lang sa kamera. Ang hinahanap niya, presensya. Kinabukasan, tinawagan niya si Tito Rod. Humihikbi si Cassandra habang nakasandal sa headboard ng kama. Tito, Valentine's Day kahapon, 'di ba? Lahat ng tao may kadate. Ako lang tong may nobyo pero parang wala. Malumanay ang tono ni Tito Rod. Anak, hindi naman sa pinangungunahan ko ang sitwasyon ninyo. Pero kapag mahal ka talaga ng tao, gagawa at gagawain ng paraan. Pinigilan ni Cassandra ang pagluha. Yun na nga, Tito. Hindi lang ito isang beses. Last month, nakalimutan niya yung monthsary. Tapos yung birthday ko, late pa. May bigat sa boses ni Tito Rod. Cassandra, kung paulit-ulit kang nasasaktan, hindi na yun simpleng abala. Dapat mong tanungin kung saan ka ba sa listahan ng mga prioridad niya. Ang masakit, hindi ito natapos sa isang okasyon. Isa pang malalim na sugat ang iiwan ni Renz sa puso ni Cassandra. Ang mismong araw ng kanyang pagtatapos. Graduation day sa university. Lively ang paligid, may mga camera flashes, mga magulang at kaibigan na masaya. Si Cassandra, nakatoga, may sash at medal. Nakangiti siya pero tila pilit. Sa lahat ng araw, ito dapat ang pinakamasaya. Lahat ng paghihirap sa college, lahat ng puyat at pressure, ngayon ang bunga. Pero bakit parang kulang? Lumapit ang mommy at daddy niya. Si Mr. Ramirez, proud na proud. May bouquet sa kamay. Anak, nasaan si Renz? Akala ko siya ang susundo sa'yo. Tanong ng kanyang ina. Maikling na pangiti si Cassandra, bakas ang pag-iwas.
May emergency meeting daw si Tito Congressman. Pinadala na lang sa driver yung flowers. At gaya ng inaasahan, hindi siya sumipot. Puro alibay. Puro may kailangang ayusin. Ang hindi alam ni Cassandra, sa oras na yon, nasa ibang lugar si Renz. At hindi para sa campaign ng ama niya, kundi para sa isang babae. Sa loob ng bahay, kinagabihan, tahimik si Cassandra habang binabalot ang medalya at toga. Tahimik lang si Tito Rod na naghahain ng tsaa. Hindi kita pipilitin magsalita, pero kung gusto mong ilabas lahat, nandito ako. Tinitigan ni Cassandra ang tsaa, huminga ng malalim. Hindi ko na alam, Tito. Sa totoo lang, gusto kong intindihin si Renz. Lalaki siya, maraming inaasahan, anak ng politiko. Pero hindi sapat na dahilan yun para lagi kanyang saktan. Napapikit si Cassandra. Alam mo ba, Tito, kahit masakit, iniisip ko pa rin yung kabutihan niya, yung mga sweet na moments namin noon. Gusto ko pang maniwala na baka may pag-asa pa. Ang tanong, anak, siya rin ba naniniwala pang dapat kang ipaglaban? Tanong ni Tito Rod. Sa gitna ng pagdududa, sakit at pagod, may isang taong hindi nang iwan. Hindi man siguro niya ama sa dugo, pero si Tito Rod ang naging tahanan ni Cassandra sa panahong lumalabo ang mundo. Pero sa ngayon, pipilitin pa rin ni Cassandra na intindihin si Renz. Dala ng kabataan, pagmamahal at pangarap na buo pa rin ang pamilya at pangalan. Ang hindi niya alam, siya na lang pala ang lumalaban para sa kanila. Pagkatapos ng graduation, ang dating prinsesa ng bahay ay isa ng opisyal na bahagi ng negosyo ng kanilang pamilya. Kung dati, busy siya sa school projects, thesis at events, ngayon, mas malupit ang hamon. Mga business reports, board meetings, deadlines, at mga taong kailangan pakitunguhan araw-araw. Sa loob ng boardroom ng kumpanya, si Cassandra ay nakaupo sa gitna ng isang mahabang mesa. Kaharap ang mga department heads, nakatitig sa PowerPoint habang hawak ang kape. Miss Cassandra, ito po ang projections para sa quarter 4, pero kailangan nating i-review ang supplier contracts. Kalmadong sumagot si Cassandra, pero pagod ang mata. Okay po, pakischedule ng separate meeting for legal review. I want every clause reviewed before we sign anything. Batin ng lahat, seryoso at mataling na si Cassandra. Pero sa likod ng professionalism niya, may gumuguhit na sakit sa puso't isip. Si Renz, hindi niya alam kung siya lang ba ang hindi nakakapansin o ayaw niya lang aminin. Kinagabihan, sa kondo, mag-isa siya sa kama. May text message ulit mula kay Renz. Sorry babe, hindi na ako makakahabol sa dinner. Next time ulit, I love you. Kasabay ng text, may dumating ulit na rider. May dalang bulaklak. Marahang napabuntong hininga si Cassandra habang nakatingin sa rosas. Hanggang bulaklak na lang ba talaga, Renz? Sa tuwing may birthday, mansary o simpleng dinner na inaasahan niya, lagi itong nauuwi sa pag-unawa. Pag-unawa na may meeting daw si Renz, pag-unawa na may dapat siyang samahan na tao, pag-unawa na may ginagawa ito para sa kinabukasan nila. Pero sa bawat unawa, may kasamang pagkahulog, at ang masaklap, siya lang ang nahuhulog. Sa family dinner, sa bahay ng mga Ramirez, masaya ang lahat, may wine, cheese at pasta. Naroon si Renz at ang mga magulang ni Cassandra. Napaka-swerte talaga namin sa'yo, Renz. Matalino, decent at may breeding. Tamang-tama sa anak kong si Cassandra. Sabi ng tatay niyang si Ernesto. Nakangiti naman si Rowena habang hawak ang kamay ng anak. Ano na nga bang plano niyong dalawa? Sa totoo lang anak, handa na kaming maging lolo at lola. Napatingin si Cassandra kay Renz, pero agad itong umiwas at ngumiti na lang. Malapit na po siguro. Basta pag nakastabilize na yung campaign at business, siguro doon na kami magpo-focus para sa next step.
Sa harap ng lahat, masaya silang tingnan. Pero sa loob ni Cassandra, may bumabagsak. Kasi sa tuwing tinitingnan niya sa mga mata si Renz, parang laging may kulang. At sa tuwing puno ng damdamin niya, si Tito Rod ang kanyang kanlungan. Isang umaga, habang nagkakape si Cassandra sa kusina, dumating si Tito Rod, may bitbit na pandesal. Anak, 8:00 pa lang. Dapat nagpapahinga ka kapag araw ng linggo. Napangiti si Cassandra. Sanay na po, Tito. Tsaka mas masarap pong umaga kapag may kausap. Napangiti si Tito Rod, sabay abot ng tinapay. Aba, kung ganyan lang, palagi akong pupunta rito. Pero isang araw, bigla ang balita ang yayanig sa kanya. Sa office desk sa kumpanya, maulan, maaga pa, naka-on ang laptop ni Cassandra. May stack ng papeles sa gilid, ulan ang maririnig sa labas ng salamin. Ma'am Cassandra, ito po yung updated inventory reports at yung list ng suppliers na gusto nyong i-review. Salamat, Andrea. Pakibalik na rin yung resibo ng courier sa accounting para ma-reimburse, sabi ni Cassandra habang inaabot ang folder. Sumulyap siya sa cellphone, walang bagong text si Renz. Lumalim ang buntong hininga niya. Sa loob niya, gusto niyang makaramdam ng kilig, ng excitement, pero tila napalitan na ito ng routine. Si Renz, busy raw, may political dinner, may strategic meeting, may bigla ang biyahe. Sa huli, si Cassandra naiwan sa meeting room, sa elevator, sa sariling opisina. Mag-isa. Bigla niyang naalala, isang dinner ang naudlot na naman. Maraming handa sa mesa, may steak, wine, candles, pero isang text na lang ang dumating. Sorry babe, biglang may dinner with dad and donors. Next time na lang, I miss you. Kinahapunan, pagbalik sa opisina, pagod at inaantok si Cassandra. Nakapikit ng bahagya habang nagbabasa ng email. Biglang tumunog ang desk phone. Nagulat si Cassandra at agad kinuha ang telepono. Hello, Cassandra Ramirez speaking. Medyo hinihingal ang boses ng tao sa kabilang linya. Nagmamadali. Ma'am Cassandra, si Mang Rod po na aksidente. Dinala po namin sa Medgar Hospital. Tumama po ang ulo niya. Medyo malala raw, ma'am. Biglang tumigil sa pagtibok ang mundo ni Cassandra. Napatayo siya, nanginginig ang kamay. Namumutla, halos hindi makapagsalita. Anong... Saan? Saan siya? Medgar? Opo, Medgar po sa may Ortigas. Basa po yung kalsada, ma'am. Madulas. Kaya po nabangga. Sa may ilalim ng flyover. Nawalan po ng kontrol. Wala nang ibang narinig si Cassandra. Ang lahat ng tunog sa paligid ay parang unti-unting naglaho. Umuulan sa labas, tumutulo rin ang luha sa mata niya habang pilit inaabot ang bag pati na rin ang susi. Hindi to pwede. Si Tito Rod, na parang pangalawang ama ko, lahat. Sa parking lot, nakaabang na ang company driver. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi na alintana ni Cassandra kung may make-up pa siya. Umiyak siya ng tahimik. Please lang, Diyos ko, huwag na si Tito Rod. Siya lang ang tanging taong palagi kong masasandalan. Sa ospital, sa emergency area, basang-basa ang sapatos niya. Halos tumakbo papasok sa ER. Hinanap ang nurse station. Nasaan si Rod Santos? Dinala raw dito. Aksidente. Ma'am, kamag-anak po kayo? Dito po pero kasalukuyang ginagamot. May spinal trauma daw po. Stable na pero... Sabi ng nurse sa kanya. At sa bawat hakbang, palapit sa pintuan ng treatment room, parang may bubog sa dibdib ni Cassandra. Nakita niya si Tito Rod, may benda sa ulo, nakahiga, may oxygen tube sa ilong, at napaiyak siya, hindi niya mapigilan. Umiyak si Cassandra habang hawak ang kamay ni Tito Rod. Paano nangyari to, Tito? Bakit ikaw? Napakaingat mong magmaneho. Mahina ang boses ni Tito Rod, pilit nang umiti. Sorry anak,
mukhang matatagalan ako bago kita maihatid ulit. Pilit ngumiti si Cassandra sa gitna ng luha. Hindi niyo kailangan humingi ng sorry, Tito. Ako ang dapat magpasalamat dahil simula't simula, kayo lang talagang nandyan. Ngunit sa likod ng panatag na tinig ng doktor, may mas mabigat na realidad. Hindi pa tiyak kung makakabalik pa sa pagmamaneho si Tito Rod. At habang papalabas siya ng kwarto, isang pamilyar na tinig ang humabol sa kanya. Si Ernesto, ang tatay ni Cassandra. Anak, si Kiko pinatawag ko mula sa probinsya. Anak ni Rod, siya munang papalit pansamantala habang nagpapagaling ang tito mo. Napakunot ang noo ni Cassandra. Si Kiko? Yung pasaway nilang bunso? Wala naman tayong choice ngayon, anak. Kailangan mong mag-adjust. Kamag-anak natin yun. Tsaka baka sakaling nagbago na. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Cassandra na parang hindi lang si Tito Rod ang naaksidente. Ang puso niya rin, hindi dahil kay Renz, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa takot. Takot na mawala ang tanging taong handang makinig at dumamay sa kanya. Kahit tahimik lang, kahit driver lang. Ilang araw na rin ang lumipas mula nang maaksidente si Tito Rod. Bagamat nagpapagaling pa sa ospital, hindi pa rin mapakali si Cassandra. Hindi dahil walang naghahatid sundo sa kanya, kundi dahil sa biglaang pagbabago ng routine. At dahil sa sinabi ng ama niya, ang kapalit, si Kiko. Umaga sa driveway ng kanilang mansyon, maagang nagising si Cassandra. Nakasuot siya ng smart casual at may hawak na iced coffee. Inayos ang buhok, nakaretouch ng konti. Kahit paano, sanay pa rin siyang presentable sa umaga. Sumilip si Yaya Mildred sa pintuan. Ma'am Cassandra, narito na raw po yung kapalit ni Mang Rod. Papasok na sa garahe. Hindi tumingin si Cassandra, abala sa pag-check ng bag. Si Kiko ba yun? Opo, bunsong anak ni Mang Rod. Yung medyo makulit daw, sabi ng tatay ninyo. Napailing na lang si Cassandra. Great, magandang simula ng linggo. Sa garahe, unang tagpo nila ni Kiko. Pumarada ang itim nilang SUV. Bumaba ang isang binatang nasa early 20s, naka-faded jeans, sneakers, at t-shirt na may nakaprint na walang forever pero may only rise. May backpack sa likod, naglalakad, papogi. Hi, Ma'am Cassandra. Ako pala si Kiko. Official na tagahatid mo hanggang gumaling si tatay. Nakangiti at puno ng kumpiyansa na sabi ni Kiko. Nalingon siya ni Cassandra mula ulo hanggang paa. Parang hindi makapaniwala. Wala ka bang polo man lang? Or kahit long sleeves? Hindi ka ba nabigyan ng uniform? Nakakunot noo na tanong ni Cassandra. Tumawa naman si Kiko. Sabi kasi ni tatay, basta makarating ako rito agad. Alam mo na, emergency. Tsaka fashion show. Akala ko magmamaneho lang ako. Hindi mag-audition sa PBB. Deadma lang si Cassandra. Pumasok na sa sasakyan. Let's go, traffic sa EDSA. At please, huwag kang dada ng dada habang nagmamaneho. Pabulong naman na sumagot si Kiko. Ang sungit. Good morning lang naman yun. Sa loob ng sasakyan, habang binabaybay ang EDSA, si Kiko sumulyap sa rearview mirror, ngiti-ngiti. Alam mo, Ma'am Cassandra, hindi ka pala katulad ng ini-imagine ko. Hindi tumingin si Cassandra, pero sumagot pa rin. Hindi rin kita ini-imagine, so quits lang tayo. Tawang-tawa naman si Kiko. Lakas mong maka-Miss Universe sa sagot. Pwede na akong magpa-autograph mamaya. Napapikit si Cassandra sa inis. Pakibilisan lang ang takbo, ayokong malate. Kunwari, seryoso si Kiko. Opo, Queen. Gagawin ko po ang lahat para makarating ka sa corona. Ay, sa opisina mo. Napailing si Cassandra. Halos mapiga na ang hawak ng iced coffee sa inis. Ganoon ang naging simula ng araw ni Cassandra. Puno ng asar, sarkastikong biruan at ilang segundong katahimikan na sinusundan ng banat ni Kiko. Para silang tubig at langis, hindi talaga nagtutugma. Pero sa kabila ng inis, sa kabila ng pagkakaibang hindi matumbasan,
Wala siyang choice kundi pagtiisan si Kiko. Sa lobby, bago umuwi, naghihintay si Kiko, nakaupo, kinakalikot ang cellphone. Napansin siya ng ilang staff. "Ma'am, ang cute ng driver niyo ngayon parang artista." Nakangiting sabi ng isang staff sa kanya. "Lakas ng dating, mukhang lakwatsero pero may dating," sabi pa ng isa. Napabuntong hininga si Cassandra. "Wala kayong alam. Kung alam niyo lang kung gaano yan kakulit." At pag-uwi sa bahay, ang usapan nila ni Tito Rod sa telepono ang muling nakapagpakalma sa kanya. "Pasensya ka na anak, si Kiko lang talagang available. Hindi rin kasi makaalis luwis sa probinsya. Pero sa susunod, baka siya nang pumalit. Mukhang bumubuti na naman ang lagay ng nanay nila." Mahina ang tinig ni Cassandra. Nakatitig sa kisame ng kwarto niya. "Okay lang po, Tito. Kaya ko naman. Tiis-tiis na lang muna." At sa gabing yon, bago siya matulog, saglit siyang napatingin sa bintana. Sa loob ng bahay nila, isang binatang hindi niya inaasahan ang magiging bahagi ng bawat araw niya. Ngunit sa kabilang dako ng probinsya, sa isang bahay na malapit ng gumuho, naroon ang isang lalaki na matagal nang hindi niya nakikita. Ang panganay na anak ni Tito Rod, si Luis. At sa pagsabak nito, magsisimula ang isang bagong galaw ng tadhana. Habang tumatagal, lalong nagiging toxic ang pagsasama sa loob ng sasakyan ni Cassandra at Kiko. Ang dating tahimik na biyahe, naging isang arena ng irapan, sermon at palitan ng masiselang banat. Hindi na siya makapagpahinga kahit saglit sa biyahe pa uwi dahil sa makulit, pasaway at babaerong si Kiko. At kung akala mo yun ang pinakamasaklap, paano pa kung sa bawat text na natatanggap mo sa boyfriend mong si Renz ay puro, "Busy ako." Pero ang totoo, may kadate pala. Ganoon ang araw-araw ni Cassandra. Late afternoon sa labi ng opisina habang naghihintay si Cassandra. Galit na siya. 2 oras na siyang nakaupo. May phone sa kamay, tinatawagan si Kiko. "Nasaan ka na ba? Kanina pa ako dito. Sabi ko, sharp, 5:00. Nagreply naman si Kiko. Sumagot naman si Kiko mula sa kabilang linya. "Relax, Ma'am Cassandra. Traffic sa EDSA. Tapos may dinaanan lang ako saglit. Nag-coffee break." "Coffee break na 5:00 ng hapon? At ilang beses ko na bang sinabi na huwag kang naliligaw kung oras na ng sundo?" "Hindi naman ako naligaw. Naligaw lang ako ng landas. Ng feelings." Tumawa sa kabilang linya si Kiko. Halatang hindi sineseryoso ang inis ni Cassandra. Sa loob ng kotse, habang nasa gitna ng traffic, nakasandal si Cassandra, hawak ang noo, habang si Kiko abala sa pakikipagkwentuhan sa intercom. "Grabe yung receptionist niyo Kumindat kanina, tapos pinisil ang braso ko. Ako na lang ba talagang lalaking hindi pa taken?" Malamig ang boses na sumagot si Cassandra. "Siguro kasi sa sobrang kakulitan mo, akala nila wala kang matinong direksyon sa buhay." "Ouch! Ang sakit nun Pero parang mas masakit kung sa'yo manggagaling na taken ka na pala at hindi ako yung jowa." Napatingin si Cassandra sa labas, pigil ang emosyon. Naalala niya na naman si Renz. At kasabay nun, ay ang flashback, kaninang umaga, may text na naman ito sa kanya. "Babe, sorry. I can't come tonight. May dinner kami sa headquarters. Tatay needs me. I love you." Pero habang tinititigan niya ang mensahe, lumabas sa Instagram ang isang leak story. Si Renz kasamang isang babaeng nakagawad sa isang fine dining restaurant. Walang campaign shirt, walang staff, walang ibang tao kundi sila. "Bakit? Anong ginagawa niya rito? Akala ko ba para sa pamilya mong lahat ng ginagawa mo?" Napapikit siya ng mata, bumalik sa kasalukuyan. "Uy, tulala ka na naman. May multo ba sa EDSA?" Tanong sa kanya ni Kiko. Napasinghal si Cassandra. "Ang kulit mo? Pwede ba? Isang araw lang na tahimik ang biyahe natin.
Hindi ako nagbabayad ng gasolina para lang makinig sa panlalandi mo sa mga empleyado. Sorry naman. Hindi ko naman kasalanan kung gwapo ako. Halos sumabog sa inis si Cassandra. Hindi ka gwapo, hindi ka funny, at lalong hindi kita type. Kaya huwag mo nang uulitin yan. May ngiting aso naman si Kiko. Noted, Queen. Pero alam mo, kahit araw-araw mo akong sermonan, okay lang. At least, ikaw ang kaharap ko. Napalakas ng irap si Cassandra. Kung pwede lang tumalon palabas ng sasakyan, ginawa niya na. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nadaragdagan ang pighati ni Cassandra. Ang relasyon nila ni Renz ay tila paslide na sa bangin. At sa gitna ng lahat, may isang lalaking hindi niya akalaing magiging consistent sa pagiging consistent na istorbo. Pero ang hindi niya alam, sa likod ng pilyong ngiti ni Kiko, may mas malalim pa palang dahilan kung bakit ginagawa nito ang lahat. At sa probinsya, unti-unti na rin nag-aayos si Luis ng mga gamit. Isang pag-alis, isang pagbabalik na magpapabago sa kwento ng lahat. Sa mga nakaraang araw, puro ingay, reklamo at pighati ang bumabalot sa mundo ni Cassandra. Sa mga nakaraang araw, puro ingay, reklamo at pighati ang bumabalot sa mundo ni Cassandra. Laging may kulang, laging may mabigat sa dibdib. At sa bawat bugso ng inis, iisa lang ang takbuhan niya. Si Tito Rod, ang kaisa-isang taong naiintindihan siya. Tahimik mang makinig, pero laging naroon. Hanggang sa isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, isang lalaki ang dumating. May daladalang backpack at katahimikan. At sa unang sulya pa lang ni Cassandra, alam niyang may bago na namang chapter ang buhay niya. Ang pagdating ni Luis. Sa loob ng bahay ni Tito Rod sa Maynila, araw ng linggo. Maagang dumating si Cassandra. May dalang lugaw, gamot at mga prutas. Nasa sala si Tito Rod, nakaupo sa wheelchair habang may iniinom na gamot. Tito, kumusta ang pakiramdam mo? Ayan o, paborito mong champorado, tsaka lugaw. Hindi ko na pinadeliver. Naku anak, kahit hindi ka magdala, masaya ako kapag nandito ka. Umupo si Cassandra sa tabi ni Tito Rod. May lungkot sa kanyang mata, pero pilit itong tinatago sa ngiti. Parang may bumabagabag sa'yo, iha. Ano na naman ang ginawa ni Kiko? Napabuntong hininga si Cassandra. Ay nako Tito, baka kung hindi lang kayo ang tatay niya, matagal ko na siyang sinipa pa uwi sa probinsya. Ang kulit, ang bastos at yung sense of humor niya, hindi talaga nakakatuwa. Marahang tumawa si Tito Rod. Ganyan talaga yan. Hindi lumaki ng may disiplina gaya ng kuya niya. Tito, to be honest, minsan naiinggit ako sa ibang babae. Yung may boyfriend na present, yung may partner na iniintindi sila. Ako, si Renz, hindi na nga nagpaparamdam, hindi pa sumisipot, puro rason, puro busy. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magpapakatanga Tito, pero ayoko ring sirain ang tiwala ni na mommy at daddy sa kanya. Parang lahat kasi boto sa kanya. Ako na lang tong nagdududa. Hindi mo kailangang tiisin anak. Mas kilala mo ang nararamdaman mo kaysa sa kahit na sino. At kung masakit na, baka panahon na para kumalas at magpahinga. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang lalaking may matikas na tindig, maayos na pananamit at seryosong mukha ang pumasok. May dalang maliit na bag at bitbit na termos ng tubig. Anak! Luis! Napalingon si Cassandra. Unang tingin pa lang sa lalaking kararating, parang nabura saglit ang bigat sa kanyang dibdib. Kumusta po kayo, tay? Mahina ang tinig, diretso sa ama. Mabuti naman at nakaluwas ka na. Si Cassandra nga pala. Anak ng pinsan mo, si Sir Ernesto. Naalala mo pa ba? Tumango si Luis, kumalabit ng bahagya ang ngiti. Opo, kumusta na Ma'am Cassandra? Nagtatakang ngumiti pabalik si Cassandra.
Hello, Luis, no? Welcome back dito sa Manila. Walang makapagsabi kung anong pumasok sa isip ni Cassandra sa unang pagkikita nilang iyon. Hindi tulad ng iba, hindi presko, hindi mayabang, hindi maangas. Tahimik lang si Luis, mapitagan, may galang, may bigat sa bawat salita, pero hindi ito nakakasakal. Habang si Kiko ay puro kaingayan at pasiklab, si Luis naman ay tila bagyong walang hangin pero malakas ang epekto. Sa kitchen area, habang naghahanda si Cassandra ng tubig at gamot, sumunod si Luis para tumulong. Tahimik silang dalawa, walang usap, pero sa isang iglap, nagsalita si Luis. Salamat po sa pag-alaga kay tatay habang wala ako. Nagulat si Cassandra, pero ngumiti. Wala yon. Kung tutuusin, itinuturing ko na rin siyang tatay. Masaya ako na kahit papano, napalitan ko yung pag-aalaga niya na ibinibigay sa akin noon. Saglit silang nagkatitigan. Walang salita, pero parang may unti-unting bumubukas na pinto sa puso ni Cassandra. Hindi pa alam ni Cassandra kung ano ang magiging papel ni Luis sa kanyang buhay. Pero isang bagay ang malinaw, may bago na namang taong dumating sa gitna ng kanyang kaguluhan. Tahimik pero ramdam, malayo sa ingay ni Kiko, at higit sa lahat, hindi katulad ni Renz. Isa ba itong panibagong simula? O isang paalala na minsan ang katahimikan ang siyang pinakamaingay magsalita? Sa pagdating ni Luis, tila unti-unting nabawasan ang bigat na dinadala ni Cassandra. Walang engranding eksena, walang dramatic entrance, tahimik lang pero ramdam. At sa gitna ng malalakas na ulan ng kanyang buhay, si Luis ay tila isang payong, hindi nagsasalita ng marami, pero nandoon lang, handang sumalo. Isang gabi, tahimik ang paligid, si Tito Rod ay nakatulog na sa kanyang wheelchair. Si Cassandra at Luis magkatabing nakaupo sa bangkong kahoy habang kumakain ng biskwit at umiinom ng mainit na kape. Alam mo, nakakatawa, parang kahapon lang ang tahimik ng bahay na to. Ngayon, may kasama na ulit si Tito. May kausap na rin ako. Baka naistorbo ko pa kayo dito. Hindi naman talaga ako sanay sa syudad, sabi ni Luis. Hindi actually, mas gusto ko pa nga yung tahimik mong vibe kaysa sa kapatid mong ewan ko ba. Parang laging may energy na hindi ko naman hiningi. Sabay silang tumawa. Hindi malakas, hindi sapilitan, isang magaan at payapang tawanan. Walang halong kilig, walang alon ng romantic music. Pero may dumarating na kakaibang aliwalas sa puso ni Cassandra tuwing kaharap niya si Luis. Pareho nilang alam, silang dalawa ay magpinsan. Kaya naman, ang pagiging komportable nila sa isa't isa, ang tawanan, ang kwentuhan, ay isang bagay na hindi dapat ikagulat. Pero kahit pa sinasabi ng utak ni Cassandra na pinsan ko lang yan, may bahagi sa kanyang damdamin ang hindi mapakali. Dahil sa gitna ng katahimikan, may tanong na hindi niya masagot. Bakit parang gusto ko pa siyang makasama ng mas madalas? Sa kusina, kinaumagahan, maagang nagising si Cassandra para magtimpla ng kape. Naabutan niya si Luis na nagwawalis sa bakuran. Oh, ang aga mo! Hindi mo naman kailangan gawin yan. Wala lang, nakasanayan ko lang sa probinsya. Hindi ako mapakali kapag walang ginagawa. Tumigil si Luis saglit, sabay tingin kay Cassandra. Tsaka gusto ko lang din makatulong, kahit paano. Salamat Hindi ko na nga alam kung paano ko kakayanin to nang wala si Tito Rod. Habang lumilipas ang mga araw, naging routine na ang simpleng pagsasama nilang dalawa. Si Cassandra, abala rin sa kumpanya. Si Luis, inaalagaan si Tito Rod at tumutulong sa bahay. Pero tuwing gabi, lagi silang magkakwentuhan. Hindi tungkol sa trabaho, hindi tungkol sa komplikadong relasyon ni Cassandra kay Renz, kundi tungkol sa buhay, sa tahimik na pangarap, sa mga alaalang naiwan sa probinsya. Isang gabi, habang nakatambay sa terrace, nakahilera ang 2 tasa ng tsaa sa isang maliit na mesa. Si Cassandra, nakapambahay na, habang si Luis, tahimik na nakaupo.
Alam mo, Cassandra, minsan naisip ko, paano kaya kung hindi kami lumuwas ni Papa? Simple lang sana ang buhay namin. Doon lang sa probinsya. Wala masyadong drama. Tumingin si Cassandra sa malayo. Ganun din ako. Minsan gusto ko na lang bumalik sa panahong high school pa tayo. Wala pa akong iniisip kundi projects at baon. Natawa si Luis ng mahina. Baon mo pa nun. Sandwich na may cheese lang pero ang yabang mong kumain. Tumawa si Cassandra. Aba, masarap kaya yon. Saka nilalagyan ng pagmamahal ni Yaya Lu. Mas naging malapit sila sa isa't isa. Walang romantic tension, walang harutang may mali siya. Magaan lang, tahimik, pero totoo. At habang lalong lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, lalong lumilinaw sa mata ni Cassandra na sa gitna ng magulong mundo, may mga taong hindi kailangang ipilit. Kasi kusa silang dumarating sa tamang oras sa tahimik na paraan. Isang araw, kasalo niya si Luis sa kwentuhan. Sa pag-uwi mula sa opisina, sa hapunan, kasama si Tito Rod. Tila unti-unting nagiging maaliwalas ang mundo ni Cassandra. Hindi man perpekto, pero naroon ang katahimikan. Hanggang sa isang araw, dumating ang isang liham. Isang imbitasyon na magpapagulo muli ng lahat. Sa loob ng opisina, lunch break, tahimik na nagbabasa si Cassandra ng isang puting sobre. Makintabang papel, may nakasulat na dinner celebration for the engagement of Cassandra and Renz. Tila nanigas ang kanyang buong katawan sa nabasa. Engagement? Ano pinagsasasabi nito? Bulong ni Cassandra sa sarili. Sa gulat, agad niyang tinawagan si Renz. Oh babe, nabasa mo na. Exciting, di ba? Tanong ni Renz mula sa kabilang linya. Abalang-abala ang tono. Renz, kailan natin pinag-usapan to? Bakit may party na agad? At bakit hindi mo man lang ako tinanong? Galit na may kaba na tanong ni Cassandra. Come on babe, alam mo namang expected na to. Lahat ng tao, even our families, they're looking forward to it. You don't want to embarrass them, right? Hindi lang to tungkol sa image, Renz. Buhay ko to. Look, just show up, smile. Say yes when they raise the toast. That's all you have to do, okay? Tumigil ang linya. Naiwan si Cassandra na parang pinagsakluban ng langit at lupa. Nagimbal siya, hindi sa takot sa kasal, kundi sa katotohanang parang wala na siyang kontrol sa sariling buhay. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nang sunduin siya ni Luis sa opisina, hindi na niya napigilan ang lahat ng emosyon na kanina pang nagsisikip sa kanyang dibdib. Sa loob ng sasakyan, sa parking lot ng opisina, tahimik na bumukas ang pintuan ng kotse. Pumasok si Cassandra, hindi man lang nagsalita, nakatingin lang sa harap. Si Luis, napansin ang pamamaga ng mata nito. Anong nangyari? Tahimik si Cassandra hanggang sa unti-unting pumatak ang mga luha niya. Luis, gusto ko lang sanang malaman kung kailan ako naging parte ng sariling buhay ko. Tahimik lang si Luis, hindi nagsalita, pero inabot ang isang panyo mula sa dashboard at tahimik na iniabot. May engagement party daw kami ni Renz. This weekend. Wala akong alam. Wala akong kasunduan. Wala man lang tanong, basta na lang akong isinama sa plano. Kung ako ang tatanungin mo, wala kang utang na loob sa kahit sinong pinili kang pasukin ng daang ayaw mo naman. Mahina at mahinahon na sabi ni Luis. Napatingin si Cassandra sa binata. Salamat, Luis. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin na merong isang taong handang makinig. Matagal ang katahimikan, pero hindi awkward. Isang payapang sandali na parang sinasabing, narito lang ako. Maliwanag ang venue sa engagement party night. Eleganteng-elegante, lahat ng bisita ay naka-formal wear. Si Cassandra, nakasuot ng pilak na gown, hindi makangiti. Si Renz, naka-arm around sa kanya, palangiti at panay ang kumusta sa mga bisita. Ang mga magulang nila, masaya at proud na proud.
Let us all raise our glasses to the future Mrs. Renz Alcantara. Hawak ang wine glass na sabi ni Congressman. Palakpakan, flash ng mga kamera. Lahat nakatingin kay Cassandra na tila ba naka-freeze sa kinatatayuan. Napatingin siya sa dulo ng ballroom. Naroon si Luis, nakatayo, tahimik na nakatitig sa kanya. Isang sulyap lang yon, pero sapat na para muling maalala ni Cassandra. Hindi niya kailangang sabihing oo kung ang puso niya ay sumisigaw ng hindi. Sa gabing yon, naging malinaw kay Cassandra ang lahat, na kahit ilang bulaklak pang ipadala, ilang ngiti ang ipuwersa at ilang salita ang ipilit, walang saysay ang isang oo kung hindi ka naman pinili, kung ang relasyon ay nakatali lang sa kasinungalingan at obligasyon. At habang papalapit si Renz para halikan siya sa noo sa harap ng lahat, ayun siya na natiling tuwid ang tingin, pero ang puso niya tahimik nang bumibitaw. Makalipas ang gabing yon ng engagement party na tila isang palabas sa entablado, nagsimula ang mas mabigat na kabanata sa buhay ni Cassandra. Ang naging sentro ng selebrasyon ay siya, ang bride-to-be na hindi man lang nakapili ng sariling kasal. Sa loob ng family dining area, kinaumagahan, abalang-abala ang mami ni Cassandra. Hawak ang planner. Habang ang daddy niya naman may hawak na isang papel na tila checklist. Si Cassandra naman, tahimik lang, nakaupo sa isang sulok, hindi pa ubos ang kape. Anak, 5 months from now ha? So dapat may final na tayo na venue by next week. Ang sabi ni Tita Margarita sa events team, kailangan may ocular na agad. Tama yan anak. Ito na rin ang merging ng dalawang pamilya. Magiging mas solid ang negosyo natin at ang political influence ng pamilya Alcantara. Well, malaking bagay. Po? Mahinang tanong ni Cassandra. Anong po? Anak, gising! This is your wedding we're talking about. Imagine, ikaw, bride, ang anak ng isang CEO. Si Renz, ang anak ng congressman. Power couple. Hindi ba't exciting? Napapikit saglit si Cassandra. Pilit ang ngiti. Opo, ma. Ngunit sa likod ng mahinhing tugon ni Cassandra ay isang pusong pinipiga. Habang ang lahat ay abala sa pag-uusap tungkol sa gowns, flowers, venue, catering at listahan ng VIP guests, si Cassandra ay tahimik lang, tila nakikinig pero hindi na talaga naririnig ang paligid. Sa loob ng sasakyan, habang nagmamaneho si Luis, tanghali ng Lunes, sinundo siya ng binata mula sa opisina. Tahimik ang biyahe hanggang sa siya mismo ang nagsimulang magsalita. Luis, nakaramdam ka na ba? Yung parang kahit anong ingay sa paligid, parang ikaw lang yung walang boses? Sumulyap si Luis mula sa manibela. Araw-araw. Pero bakit mo na itanong? Kasi ganun yung nararamdaman ko, na parang ako yung ikakasal, pero hindi ko alam kung kanino. Hindi sa katawan na, kundi sa mismong puso. Kasi parang hindi ko na siya kilala. At sa tuwing nakikita ko yung mga matatamis niyang ngiti sa harap ng tao, lalo ako naguguluhan. Baka kasi alam na ng puso mong totoo, pero hindi pa kaya ng bibig mong aminin. At baka umaasa ka pa rin na mali yung kutob mo. Napahinga ng malalim si Cassandra. Ramdam na ramdam niya ang bigat ng loob. Luis, paano kung hindi pa talaga ako handa? Paano kung hindi talaga ito ang gusto ko? Pero lahat sa paligid ko parang nakaset na. Ayokong mapahiya ang pamilya ko. Ayokong masira ang plano. Pero paano naman ako? Tahimik si Luis. Saglit siyang nagpark sa tabi ng kalsada. Tumingin kay Cassandra. Paano naman ikaw? Yan ang tanong na dapat matagal mo nang tinanong. At kung hindi mo pa alam ang sagot, okay lang. Pero sana huwag mong hayaang mauna ang desisyon ng iba kesa sa sarili mong boses. At sa ilang segundo ng katahimikan sa loob ng kotse, naramdaman ni Cassandra ang isa na namang piraso ng kanyang damdamin na tila natuklap.
Isa na namang hiwa ng katotohanan na kailangan niyang tanggapin. Sa paningin ng iba, siya ang babaeng may lahat. Ganda, talino, yaman, at perfect fiancé. Pero sa lahat ng yon ay isang batang babae na pilit pa rin pinakikinggan ang sariling puso. Isang gabi, sa loob ng kwarto ni Cassandra, nakaupo siya sa kama, suot ang pajama. Nasa harap niyang laptop at isang diary. Binuksan niyang isang folder na may pangalan niyang wedding plans. Unti-unti, isa-isang isinara ang mga tab hanggang sa mga naiwan na lang ay blankong screen. 5 buwan? Sapat kaya to para humanap ng lakas? O 5 buwan para mas lalong makulong sa isang kasunduan na hindi ko naman pinili? Tanong niya sa sarili. Sa mga sumunod na linggo, haharap si Cassandra sa mga araw na punong-puno ng tanong. At ang sagot, unti-unti niyang matatagpuan, hindi sa wedding planner, hindi sa pamilya, kundi sa sarili niyang paninindigan at sa mga matang tahimik na nakamasid at handang sumalo sakaling siya'y bumagsak. Sa bawat luhang pinipigilan ni Cassandra, may tinig na unti-unting tumitibay. At sa bawat pag-ikot ng araw, palapit na siya sa desisyong magpapalaya o tuluyang magpapasuko. Ngunit sa gitna ng lahat, isang hindi inaasahang lihim ang mabubunyag. Isang katotohanan na magpapabago sa lahat. Habang papalapit ang araw ng kasal, lalong bumibigat ang dibdib ni Cassandra. Sa bawat araw na lumilipas, pilit niyang ibinubuhos ang sarili sa trabaho, sa meetings, sa mga responsibilities na iniatang sa kanya bilang tagapagmana ng kumpanya. Mula umaga hanggang gabi, abala siya sa pagpirma ng dokumento, pakikipag-usap sa client, at pag-attend ng events na wala naman siyang puso. Ngunit ang totoo, hindi trabaho ang nagpapagod sa kanya. Ang bumubugbog sa katawan at isipan niya ay ang emosyon, ang lungkot, ang pagod, ang pakiramdam na mag-isa siya sa laban kahit pa napapalibutan siya ng maraming tao. Sa loob ng opisina, bandang gabi na, nakaupo si Cassandra sa kanyang executive desk. Bukas pang ilaw, nakahawak siya sa sentido. Isang bouquet ng bulaklak ang nasa gilid ng mesa. May note na nakasulat. "Sorry, I missed your lunch meeting. Love, Renz." Sorry, lagi ka na lang hindi makapunta. Pero di ko naman hinihingi ang bulaklak. Mahina at halos pabulong na sambit ni Cassandra. Tumayo siya at kinuha ang cellphone. Tumawag, ilang ring bago sagutin. "Hello babe, sorry. Nasa dinner meeting pa ako. May kailangan ka ba?" Sagot ni Renz mula sa kabilang linya. "Pwede ba tayong magkita? Hindi Zoom, hindi call. Kailangan kita. Kailangan kong makausap ka. Maayos." "Pwede bang bukas na lang? I'm really booked tonight. Or maybe we can talk over lunch. Send mo na lang sa PA ko yung time." Sagot naman ni Renz. Huminga ng malalim si Cassandra. "Renz, hindi to business meeting. Hindi to dinner with your dad. Kasal natin to, Renz. Tayo to. Tayong dalawa." Saglit na natahimik si Renz. "Okay, sige. Bigyan mo ako ng oras. Sabihin mo kung kailan." Sa wakas, makalipas ang ilang linggo, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Isang tanghali sa isang pribadong cafe kung saan wala silang kasama, kundi ang tensyon sa pagitan nila. "Renz, 3 months na lang. 3 buwan. Pero bakit parang ako lang ang may kasal? Ako lang ang nagpupuyat sa preparation. Ako lang ang hinihila ng pamilya. Ako lang ang nagtataka kung tama ba tong lahat?" Derechahan, ngunit mahinahon na tanong ni Cassandra. Nainis ng bahagya si Renz. "Cassandra, bakit mo naman sinasabi yan? Araw-araw ako may lakad para sa pamilya ko. May mga commitments akong hindi rin pwedeng talikuran." "Alam ko. Pero yun na nga eh. Lahat may halaga sa'yo. Lahat may time. Pero ako, Renz? Ako na magiging asawa mo. Wala.
Wala kang panahon sa akin. Puro padala, puro picture, puro sorry babe, busy ako. Renz, hindi ako PR project. Hindi ako magandang kwento sa mga press release. Sumandal sa upuan si Renz. Tahimik. So, ano gusto mong mangyari? Nanginginig ang boses na nagsalita si Cassandra. Gusto ko lang sana, kung pwede, wag na muna nating ituloy. Hindi ko sinasabing ayoko na. Ang sinasabi ko lang, baka kailangan pa natin ng panahon. Panahon para siguraduhin kung tama pa ba itong ginagawa natin. Tahimik si Renz, tiningnan siya saglit, tapos tumingin sa bintana. Nang muling magsalita ay malamig na. Hindi ko alam kung nasaan tong lahat ng duda mo, Cassandra. Pero sa totoo lang, mukhang hindi ikaw ang may problema dito. Siguro, kailangan mo lang magpahinga. Tumayo si Renz, naglabas ng wallet at iniwan ang pambayad sa mesa. Text mo lang ako kapag maayos at malinaw ng isipan mo. Umalis ito nang hindi man lang siya nilingon. At sa mga sandaling yon, napatulala si Cassandra. Parang biglang gumuho ang lahat ng kaunting pag-asa sa pagitan nila. Hindi siya pinakinggan, hindi siya inintindi. At sa halip na yakapin ang damdamin niya, pinalabas pa siyang makitid ang isip. Sa araw na yon, napagtanto niya na baka hindi kasalang problema. Baka ang problema ay kung sino ang pinipilit niyang pakasalan. Pagkatapos ng masakit na pag-uusap ni Cassandra at Renz sa cafe, isang uri ng katahimikan ang bumalot sa dalaga. Hindi iyak, hindi sigaw, wala ni katiting na galit ang lumabas, pero sa loob-loob niya, parang may malaking pader na biglang gumuho. At sa giba ng pader na yon, doon niya nakita ang sarili niyang wasak. Sa parking lot sa labas ng cafe, nakatayo si Cassandra sa gilid, hawak ang phone, nakatingin sa kawalan. Dumating ang sasakyan, bumukas ang pinto. Tapos na kayo? Mahinahon, halos pabulong na tanong ni Luis. Tango lang ang naging sagot ni Cassandra. Binuksan ni Luis ang pinto ng kotse para sa kanya. Saan tayo? Sandaling nag-isip si Cassandra, tapos ngumiti pero mapait. Luis, sa bar, gusto kong uminom. Wala nang tanong pa si Luis. Alam niyang hindi ito ang Cassandra na kilala niya. Yung laging poised, mahinahon, kontrolado. Ito yung Cassandra na sugatan, pagod, at gusto lang takasan ang bigat ng puso. Sa loob ng bar, bandang 8:00 ng gabi. Maingay, may ilaw na sumasayaw, pero si Cassandra ay nakaupo lang sa bar counter. Tahimik na umiinom, nasa kabilang mesa lang si Luis, minamasdan siya mula sa malayo. Hawak ang isang baso ng tubig, walang alak sa kanya. Mata lang ang gumagala. Isa pa, ma'am? Tanong ng bartender. Umiling si Cassandra habang nakatawa ng mapait. Huwag muna, baka malasing agad ako. Sayang naman ang drama ko kung hindi ko mararamdaman. Ilang minuto ang makalipas. Lumapit si Luis sa upuan ni Cassandra. May hawak na bottled water. Oh, tubig muna. Bago ka pa sumayaw sa taas ng lamesa. Napailing si Cassandra pero nakangiti. Akala ko ba walang judgment? Wala naman. Concern lang. Saka alam ko naman, minsan kailangan mo rin to. Yung kahit paano, may paraan para masaktan na hindi umiiyak sa harap ng maraming tao. Tahimik si Cassandra. Hindi nang salita agad. Tinanggap ang tubig. Bakit mo ako sinasamahan, Luis? Halos hindi naman tayo close noon. Kasi hindi mo naman ako pinapansin nun. At saka kahit minsan lang, gusto kong may kasama ka pag ganito na masakit. Hindi mo kailangan maging matatag palagi, Cassandra. Kahit yung malalakas, nauubos din. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Cassandra na hindi siya mag-isa. Hindi niya alam kung anong klase ang presensya ni Luis. Kaibigan ba? Pinsan? O sadyang tao na ipinadala ng tadhana para mahuli siya bago siya tuluyang mabagsak. Hindi niya alam at hindi niya pa kailangang alamin. Basta sa gabing yon, pinili siyang samahan ng isang taong hindi kailanman nagyabang. Isang taong tahimik lang pero naroon.
Sa labas ng bar, habang papauwi, tahimik sa loob ng sasakyan. Si Cassandra, nakasandal sa bintana, hawak ang cellphone. Nagpadala ng mensahe kay Renz pero agad binura bago pa ma-send. Luis, pabulong na sambit ni Cassandra. Tugon ni Luis, nakatuon ng atensyon sa kalsada. Salamat ha. Alam kong hindi to madali para sa'yo. Hindi madali pero hindi ko rin naman to pinipilit. Kusang loob to, Cassandra. Kasi hindi ko rin kayang makita kang ganyan. Hindi man sinabi ng direkta ni Luis, pero sa tono ng kanyang boses, sa tahimik na pag-unawa, sa paraan ng pagtanggap niya sa mga sugat ni Cassandra nang walang tanong, nag-iwan siya ng bakas. Isang bakas ng taong marunong magmahal kahit hindi hinihingi. Lumipas ang ilang araw matapos ang gabing nagpakalasing si Cassandra. Akala niya, pagkatapos ng alak ay gagaan na ang bigat sa dibdib. Pero ang totoo, mas lalong sumikip ang mundo niya. Sa umaga, ngiti sa harap ng salamin. Sa gabi, luha sa unan. Sa trabaho, puro yes ma'am at noted po. Sa bahay, puro handa na ang gamit mo sa pictorial. Walang kumakalinga sa emosyon niyang paulit-ulit na sinasakal ng mga desisyong hindi naman niya pinili. Sa loob ng mansyon, tahimik si Cassandra habang kumakain. Naroon ang kanyang ama't ina, parehong busy sa mga business updates. Maya-maya'y nagsalita siya. Mommy, Daddy, pwede bang pag-usapan natin ang tungkol sa kasal? Napalingon ang mga magulang niya. Bakit? May problema ba sa supplier? Tanong ni Ernesto. Huminga ng malalim si Cassandra. Gusto ko lang sana na wag na po muna nating ituloy. Hindi pa ako handa. Nalaglag ang kutsara sa plato ni Rowena. Cassandra, huwag mo nga kaming biruin ng ganyan. Hindi to biro, Cassandra. Alam mo bang ilang negosyante ang inimbitahan natin? Ilang politiko naghihintay sa kasal ninyo ni Renz? Tumayo mula sa mesa si Cassandra. Nanginginig ang tinig. Yun na nga po ang problema, di ba? Para sa inyo, para sa kumpanya, para sa koneksyon. Pero kailan naging para sa akin ang desisyong to? Tumayo rin ang kanyang daddy. Anak kita, hindi mo alam ang mga sinakripisyo namin para lang maabot mo yung buhay na meron ka ngayon. Ngayon mo lang kami babaliwalain. Hindi ko po kayo binabaliwala. Pero kailan niyo ba ako tinanong kung masaya ba ako? Walang sumagot, tumulo ang luha ni Cassandra. Lumakad siya palayo, hindi lumilingon. Ang yapak niya'y mabigat, pero buo ang loob. Gusto na niyang huminga. Sa labas ng mansyon, naghintay si Luis sa sasakyan. Sumakay si Cassandra na walang imik, ngunit halatang gulong-gulong isip. Gusto mo ba lumayo muna tayo sandali? Mahina ang boses na tanong ni Luis. Tumango lang si Cassandra, walang salita. Walang salita pero ang matay puno ng pagsuko. Isang tagong overlook, hating gabi na, tahimik, walang ilaw maliban sa mga bituin. Sa baba, kita ang mga ilaw ng syudad. Ang lamig ng hangin ay tila niyayakap ang pusong pagod. Nakaupo sa hood ng kotse, nakatanaw sa malayo si Cassandra. Luis, kapag ba pinilit mong ngumiti araw-araw, tapos sumabog ka rin sa huli, masasabi pa bang matatag ka? Umupo sa tabi niya si Luis, may hawak na termos ng kape. Matatag ka kasi pinili mong lumaban, kahit wala kang kasama. Pero matalino ka kasi ngayon, hindi mo na nilalabanan mag-isa. Humagulgol na parang batang nawala ng laruan si Cassandra. Hindi ko na alam kung para saan pa to, Luis. Hindi ko na alam kung sino pa ako. Wala naman akong ginawa kundi ang sumunod. Sumunod sa lahat ng gusto nila. Cassandra, kung gusto mong umalis, tatakas, lumipad palayo, sasamahan kita. Kahit hindi bilang pinsan, kahit hindi bilang driver, kahit bilang taong handang manahimik lang sa tabi mo. At sa gabing yon, habang ang buong syudad ay abala sa sarili nilang buhay, may isang dalagang piniling magpakatotoo. Isang babaeng inakada ng lahat na perpekto, pero wasak pala sa loob. At may isang lalaking tahimik lang sa likod ng manibela,
hindi mayaman pero handang maging sandalan ng isang pusong pagod. Minsan, ang sakit hindi dumarating ng paunti-unti. Minsan, sabay-sabay itong bumabagsak na parang buhawi, walang direksyon, walang awa. Ilang araw nang hindi makausap ni Cassandra si Renz. Wala sa mga events, walang reply sa messages, walang tawag, wala man lang, kumusta ka? At sa gitna ng pananabik, pagkabigo at pagod, dumating ang pinakamasakit. Nakahiga sa kama si Cassandra, suot ang hoodie, hawak ang cellphone. Pinipilit tawagan si Renz, pero paulit-ulit lang na the number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Renz, kahit saglit lang, sagutin mo naman, please. Mahinang bulong ni Cassandra. Nang biglang may pumasok na anonymous message, may attachment, isang folder ng mga larawan. Doon na nagsimula ang bangungot. Si Renz nakaakbay sa isang babaeng kaklase ni Cassandra noong college. Si Renz may ka-selfie habang nasa loob ng kotse. Kitang-kita ang mga halikan ay hindi pang kaibigan. Si Renz sa isang party, kayakap si Kate. Ang kaibigan niyang sumasama sa kanila noon tuwing coffee night. Isa pa, sunod-sunod, kasunod ng isang text. Sayang ka, Cassandra. Lahat kayo pinaniwala niya. Lahat kayo pinaglaruan. Bumigat ang dibdib ni Cassandra. Para siyang binuhusan ng yelo sa tuktok ng ulo habang nasusunog ang puso niya. Hindi na siya humagulgol. Tahimik lang siyang tumayo, lumabas ng kwarto, bumaba ng bahay. Binuksan niya ang ref, kumuha ng alak. Hindi wine, matapang, tequila. Lumabas siya sa veranda, naupo sa papag, basang-basa ng luha ang mata, pero tuyo ang puso. Makalipas ang isang oras, may dumating. Bumaba ng kotse si Luis, may hawak na jacket. Narinig ko kay Tito Rod, hindi ka raw kumain buong araw. Pati si Tita, nag-aalala. Hindi lumingon si Cassandra, basag ang boses. Alam mo, Luis, ang masakit, hindi lang yung niloko ka. Mas masakit yung niloko ka ng taong mahal mo at ng mga taong akala mo tunay mong kaibigan. Lumingon siya sa binata, hawak ang bote ng alak. Alam mo ba kung ilang taon kong pinangarap ang pag-ibig? Yung totoo, yung wagas, yung may respeto. Tumabi sa kanya si Luis, tahimik. Cassandra, may karapatan kang masaktan at wala kang kasalanan sa pagkatao ng mga traidor. Nagbuhos ng alak sa baso si Cassandra, saka lumagok ng diretso. Bakit ako, Luis? Anong mali sa akin? Ano bang kulang? Walang kulang. Ang sobra lang, pagmamahal mo sa mga taong hindi karapat-dapat. Tahimik silang dalawa, hangin lang ang maririnig. Ilang segundo, ilang sandali ng pakikipagkaibigan sa katahimikan. Napapikit si Cassandra at bumulong. Pwede ba kitang maging sandalan ngayong gabi? Cassandra, kahit buong buhay, kung ako lang ang natitirang sandalan mo, hindi kita iiwan. Dahan-dahang humiling si Cassandra sa balikat ni Luis. Hindi bilang magkasintahan, hindi bilang pinsan, kundi bilang dalawang taong parehong pagod sa mundong mapagkunwari. Sa gabing yon, hindi alak ang naging lakas ni Cassandra. Hindi rin ang paglimot, kundi ang pagkapit sa isang taong naroon kahit hindi siya kailanman pinili ng iba. Sa bawat may mga sandaling kahit gaano mo pilitin ang sarili mong lumaban, talo ka pa rin sa tibok ng pusong pagod, pusong uhaw sa pag-unawa, sa yakap, sa pagmamahal. Sa isang maliit na bahay bakasyunan, malayo sa lungsod, umuulan, malakas ang hangin. Sa loob ng bahay, tahimik, si Cassandra nakahiga sa maliit na sofa, hawak pa rin ang basong may natirang alak. Si Luis, nasa kabilang gilid, nakatulala, pilit pinipigilan ang sarili. Cassandra, matulog ka na. Bukas, ibang araw na naman to. Mapungay ang mga mata ni Cassandra.
Mapungay ang mga mata ni Cassandra pero malinaw ang boses. Luis, salamat Hindi mo ako iniwan. Naglakad palapit si Luis, kinuha ang baso sa kanyang kamay. Hindi kita kayang iwan. Lalo na ngayong ganito ka. Tahimik, nagtitigan sila. Walang salitang bumabasag sa pagitan nila pero malinaw ang tensyon. Mabigat, malapit, mapanganib. Bumuntong hininga si Cassandra. Ang sakit-sakit na Luis. Ang dami kong tanong pero kahit isa walang may sagot. At ikaw lang ang nandito. Muling dumaloy ang luha ni Cassandra. Dahan-dahan siyang yumakap kay Luis. Isang yakap ng pagkadurog, ng pagod, ng matinding pangungulila. Sa una, si Luis ay hindi gumalaw. Nakapikit, nagtitimpi. Cassandra, wag. Tama na siguro to. Magpinsan tayo. Pamilya lang ba ako sa'yo? Yung totoo, tanong ni Cassandra kay Luis. Saglit na katahimikan, pagkatapos ay marahang ginantihan ni Luis ang yakap. Mas mahigpit, mas totoo. Isang halik ang sumunod. Isang halik na pilit pinipigil pero tuluyang binitawan. Dahil sa galit, sa sakit, sa lungkot, sa pagnanasang magpakalaya kahit isang gabi lang. At sa gabing yon, hindi isip ang namayani. Hindi pangalan, hindi dangal, hindi ang matalinong desisyon, kundi dalawang pusong pagod na parehong humahanap ng pansamantalang tahanan. Isang tahanan sa gitna ng gulo. Kinaumagahan, si Cassandra nakatalikod sa kama. Gising, tahimik. Si Luis nakaupo sa gilid, hawak ang kanyang sapatos. Pareho silang walang imik. Cassandra, hindi ko alam kung paano, pero hindi ko pagsisisihan na naging sandalan mo ko kagabi. Mahina pero malinaw na sabi ni Luis. Walang lingon si Cassandra pero mahinahon ang tinig. Ako ang dapat humingi ng tawad. Hindi kita dapat hinila sa gulong to. Hindi mo ko hinila. Pinili kong manatili. Pero ngayon kailangan nating harapin ang bukas. Kahit gaano kasakit, kahit gaano kagulo. May mga pagkakasalang bunga ng pagod at sugat ang damdamin. Pero kahit masakit, kahit mali sa mata ng mundo, isa lang ang malinaw sa gabing yon. Nasa likod ng lahat, totoo na naging sandalan nila ang isa't isa. Hindi lahat ng umaga ay may liwanag. May ilang umagang hindi mo gustong gumising. Hindi dahil sa ayaw mong bumangon, kundi dahil sa takot mong harapin ang realidad ng nagdaang gabi. At yon ang eksaktong naramdaman ni Cassandra. Sa loob ng sasakyan, papauwi na sila mula sa bundok na bahayan. Tahimik sa loob ng sasakyan, si Cassandra ay nakasandal sa bintana, nakatitig sa labas. Si Luis, nasa driver's seat, seryoso ang mukha pero paminsan-minsan sumusulyap sa dalaga. Mainit ang panahon ngayon, pero parang mas malamig ka pa rin sa hangin. Mahinang boses, halos pabulong na sabi ni Luis. Hindi sumagot si Cassandra. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mata niyang namamaga. Hindi pa rin siya tumitingin kay Luis. Cassandra, sorry kung may nasabi o nagawa ko kagabi. Hindi mo kasalanan, Luis. Ako tong humila sa'yo sa gulo. Ako ang mahina. Ako ang nagpatalo. Napabuntong hininga si Luis. Marahang tumango. Hindi mo kailangang akuin ng lahat. Pareho tayong nasaktan. Pareho tayong nagkulang sa sarili nating kontrol. Pero Cassandra, kahit anong sabihin ng iba, hindi kita huhusgahan. Hindi kita iiwan. Tahimik muli. Dumaan sila sa kalsadang puno ng mga kahoy. Parang kakambal ng katahimikan nila ang lilim ng paligid. Luis, baka ito na yung kailangan kong wake-up call. Na matagal ko nang pinipilit ang sarili ko sa buhay na hindi pala para sa akin. Yung buhay na puro pagpapanggap, puro padala, puro pagtitiis, para lang mapanatili ang imahe. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa mundo, Cassandra. Ang mahalaga,
totoo ka sa sarili mo. At kung darating ang panahon na kaya mo nang harapin ang lahat ng to, nandito lang ako. Hindi bilang kapalit, kundi bilang kasama. Sa pagbaba ni Cassandra sa harap ng mansyon, walang nagsalita. Si Cassandra ay tahimik na bumaba, dalang kanyang handbag. Si Luis, nanatili sa sasakyan, nakatingin lang sa kanya habang papasok ito sa loob ng bahay. Minsan, ang pinakamabigat na hakbang ay ang pagbabalik. Pagbabalik sa tahanang matagal mo nang iniwan, hindi pisikal kundi emosyonal. At ngayong nakatuntong muli si Cassandra sa pamilyar na pintuan, hindi niya alam kung paano muling ipapakita ang sarili sa mga magulang, sa fiancé niyang si Renz, at higit sa lahat, sa sarili niyang konsensya. Sa loob ng kwarto ni Cassandra, nakaupo siya sa kama. Wala siyang suot na make-up, nakatitig lang sa sahig, tila isang sundalong sugatan sa giyera ng damdamin. Paano ko isasalbang sarili ko kung ang puso ko mismo ang ayaw ng sumunod? Bulong niya sa sarili. Niyakap niyang unan, napapikit, at sa wakas, isang luha na naman ang pumatak. Pero hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng isang babaeng unti-unting natututo. Unti-unting bumabangon mula sa pagkakagapos. Ang mga lihim ay parang apoy. Habang tinatago mo, lalo kang sinusunog sa loob. At sa gitna ng mga tanong, isa lang ang malinaw kay Cassandra, na hindi niya kayang mabuhay sa isang kasinungalingan, na sa likod ng magarbong kasal, may katotohanan ang kailangan niyang harapin, bago pa tuluyang masunog ang lahat. Isang buwan na lang bago ang kasal ni Cassandra kay Renz. Isang buwan bago ang araw na matagal nang pinaplano. Pero isang buwan rin ang magiging simula ng gulo na tuluyan ng magpapabago sa lahat. Sa loob ng banyo, isang umaga, maagang gumising si Cassandra. Hindi mapakali. 2 linggo nang hindi siya dinadatnan ng buwan ng bisita niya. Hindi pa niya sinasabi kanino man, pero ngayong umaga, magpapasya na siya. May hawak siyang pregnancy test. Nanginginig ang kamay. Please, sana hindi. Sana hindi pa ngayon. Nanginginig ang tinig ni Cassandra. Lumipas ang ilang minuto, dahan-dahan niyang tiningnan ang resulta. 2 pulang guhit, positibo. Napaupo sa tiles si Cassandra. Napaupo siya sa tiles, napahawak sa tiyan. Oh my God, buntis ako. At si Luis ang ama? Bigla siyang napaluha. Hindi alam kung takot, gulat o pagsisisi ang nangingibabaw. Sa loob ng kwarto, tahimik si Cassandra habang tinititigan ang sarili sa salamin. Hinahaplos ang tiyan, hindi pa man kita, pero ramdam niya na ang bigat. Hindi lang sa katawan, kundi sa konsensya. Anong gagawin ko ngayon? Hindi ko pwedeng ituloy ang kasal. Hindi ko pwedeng lokohin si Renz. Pero kung hindi ko itutuloy, paano ng pamilya ko? Paano ng pangalan namin? At si mommy and daddy, papatay nila ako kapag nalaman nila kung sino ang ama. Sa tahimik na garden ng kanilang bahay, nakausap ni Cassandra si Luis. Palihim, sa likod ng mansyon, sa isang parte ng garden na walang nakakarinig. Luis, kailangan mong malaman, buntis ako. Natigilan si Luis, agad na lumapit sa kanya. Anong sabi mo? Cassandra, buntis ka? Ako bang... Tumango si Cassandra. Wala nang ibang posibleng ama kundi ikaw. Walang ibang lalaki sa buhay ko, Luis. Ikaw, sa gabing yon, ikaw lang. Napahawak sa sentido si Luis, nabigla pero hindi tumalikod. Anong plano mo, Cassandra? Hindi ko alam. Hindi ko kayang ituloy ang kasal. Pero kapag umatras ako, masisirang pamilya ko. Si mommy and daddy, hindi nila ito matatanggap. Kinagabihan, sa loob ng dining room, tahimik ang lahat habang sabay-sabay silang kumakain. Si Cassandra hindi halos makakain. Pilit nilulunok ang bawat subo. Cassandra, nagpa-finalize na kami ng supplier para sa catering.
Sabi ni Renz, gusto niya raw steak and seafoods. Siyempre, anak ng congressman. Hindi pwede yung cheap. Sabi ng tatay niyang si Ernesto. Oo nga anak, excited na kami ng daddy mo. Kailangan mong magpahinga. Huwag ka masyadong magpagod sa opisina. Kailangan blooming ka sa kasal mo. Napatingin si Cassandra sa kanila. Pilit ang ngiti. Gusto niyang sabihin ng totoo, pero tila may mabigat na tanikala sa kanyang dila. Hindi niya kayang sirain ang ilusyon ng magulang. Naglalakad palabas ng bahay si Cassandra, dala ang cellphone. Tinawagan niya si Luis. Luis, hindi ko kaya. Hindi ko kayang sabihin sa kanila. Hindi ko kayang saktan sina mommy at daddy. Hindi ko kayang panindigan to ngayon. Hindi mo kailangang harapin to mag-isa, Cassandra. Anak ko yan. Anak natin. Kung kailangan mong umalis, kung kailangan mong itigil ang kasal, nandito ako. Kahit kasalanan natin to, paninindigan ko. Sa mundong puno ng kasinungalingan at inaasahan, minsan, isang simpleng 2 guhit sa pregnancy test ang makakapagpabago ng lahat. At si Cassandra, ngayon ay nasa sangandaan. Pag-ibig o pamilya, katotohanan o kasinungalingan. Sa isang bahay na malapalasyong ginintuan ng kisame at marmolang sahig, bigla na lang guguho ang lahat. Isang buntis, isang lihim, at isang ama na hindi kailanman pinangarap ng magulang ni Cassandra. Sa loob ng sala, hating gabi, tahimik pero ang tensyon ay sinlalim ng buntong hininga ni Cassandra habang hawak ang envelope na may resultang medikal. Cassandra! Cassandra, anong hawak mo? Tanong ng nanay niyang si Rowena. Mami, Daddy, kailangan ko po kayong makausap. Mahalaga po. Nakaupo sa leather na sofa. Seryoso ang tingin ni Ernesto. Ano yun, anak? May problema ba sa kasal? Hindi ko po kayang ituloy ang kasal. At, buntis po ako. Biglang nabitiwan ni Rowena ang hawak na tasa. Nabagsak ito sa sahig, sabay ng tunog ng basag. Cassandra! Anong sinasabi mo? Sigaw ni Rowena. Tumayo agad si Ernesto. Nanlilisik ang mata. Buntis? Si Renz bang ama? Hindi po kay Renz. Si Luis po ang ama. Napaatras si Rowena. Halos mahulog sa upuan. Si Luis? Ang pamangkin ng lola mo? Yung driver? Galit na galit si Ernesto. Diyos ko, Cassandra! Pinsan mo yun! Pinsan mo si Luis! Alam ko po. Alam kong mali. Pero nangyari na po. At may buhay na po ang pinagbubuntis ko. Wala po akong balang na itago o ipalaglag ang batang to. Lumuluhang sambit ni Cassandra. Sinampal siya ng kanyang ina. Walang hiya ka! Sinira mo ang pangalan ng pamilya natin. Anak ka ng CEO. Tapos magpapabuntis ka sa pinsan mong driver. Anong iisipin ng mga tao? Galit na galit si Ernesto. Hindi na nakontrol ang emosyon. Wala ka ng karapatan sa apelyido ko. Simula sa araw na to, hindi ka na namin anak. Hindi kita pinalaki para maging kahihiyan. Sa likod ng bahay, sa madilim na garden, umiiyak si Cassandra habang naglalakad papalayo, hawak ang maliit na bag. Doon niya nadatnan si Luis. Naghihintay, tila ba alam na nito ang lahat. Lumapit agad sa kanyang binata. Inakbayan siya. Cassandra, anong nangyari? Humagulgul siya sa balikat ni Luis. Umalis na tayo rito, Luis. Wala na akong pamilya. Wala na akong matatawag na bahay. Itinakwil na ako ni na mommy at daddy. Mahigpit siyang niyakap ni Luis, pilit na pinapakalma. Meron kang ako, at may anak tayo. Kung wala ka nang matatakbuhan dito, uuwi tayo sa probinsya. Doon tayo, walang panghuhusga, walang pangalan na kailangang protektahan. Tayo lang at ang anak natin. Magkaakbay silang dalawa, bitbit ang backpack at isang maliit na maleta. Tahimik ang paligid,
Tanaw ang bus patungong timog. Walang yaman, walang karangyaan, walang palakpakan o engranding farewell. Pero dala nila ang pinakamalaking bagay, pag-asa. Pag-asang kahit sa gitna ng pagkakait, pagtalikod at pagwasak ng tiwala, may bagong simula. Hindi ko alam ang naghihintay sa atin, pero sana doon makahanap tayo ng kapayapaan. Pabulong na sabi ni Cassandra habang nakasandal sa balikat ni Luis. Makakaya natin to dahil magkasama tayo. At sa bawat simula, may kailangang tapusin. Sa bawat tinig ng pagtanggi, may isang kamay na handang humawak. At sa bawat pagkakait ng mundo, may isang puso na handang magmahal kahit bawal. Sa pag-alis ni Cassandra at Luis sa marangyang mundo ng Maynila, dala nila ang bigat ng nakaraan. Hindi man tanggap ng lipunan ang pagmamahalan nilang bawal sa paningin ng marami, ang desisyong mamuhay ng tahimik sa probinsya, tila simula ng panibagong kabanata. Ngunit sa bawat bagong simula, may mga pagsubok na kailangang harapin. Sa loob ng lumang bahay sa probinsya, may kalumaan ang bahay, may sira ang dingding. Ang bubong ay dinaraanan ng tubig ulan. Ngunit sa kabila ng lahat, may katahimikang hindi matutumbasan ng kahit na anong lungsod. Nakatanaw sa labas si Cassandra. Alam mo, Luis, tahimik dito. Pero ramdam ko pa rin ang ingay sa dibdib ko. Hindi pa rin nawawala. Normal lang yan. Hindi madali mag-adjust, lalo na sa lahat ng iniwan natin. Pero kahit paano, salamat. Kasi hindi mo ko iniwan. Ngumiti si Cassandra ng payapa, pero may bahid ng pag-aalala. Isang gabi, nagising si Luis sa ungol ng kanyang ina. Nang silipin niya ito sa kwarto, pawis na pawis, nanginginig, hirap ng huminga. Nay! Cassandra, tulungan mo ako! Hindi makahinga si nanay! Sa ospital, madaling araw, mabilis ang galaw ng mga nurse. Si Cassandra, hawak ang bag habang si Luis naman, hawak ang kamay ng ina habang itinutulak ang stretcher. Luis, kailangan ko kayong makausap. Seryosong sabi ng doktor. Dok, kumusta po ang nanay ko? Hindi po magandang kalagayan niya. Ang katawan po niya ay hindi tumatanggap ng gamot. At sa dami po ng komplikasyon, liver, puso at diabetes, hindi na po siya pwedeng operahan. Sa ngayon, palliative care na lang po ang pwede nating ibigay. Napahawak sa dibdib si Cassandra. Hindi po ba talaga? Wala na po ba talagang magagawa? Umiling ang doktor, malungkot ang tinig. Pasensya na po. Ang magagawa natin ngayon, pagaanin ang mga huling araw niya. Sa loob ng hospital room, nakahiga si Aling Minda, mahinang katawan ngunit alerto pa rin ang mga mata. Nandoon si Luis sa kanan at si Cassandra sa kaliwa ng kama. Tinawagan na rin nila si Kiko, pati na rin si Tito Rod. Pero dahil malayo ang probinsya, matagal pa rin sila bago makarating. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng oxygen machine. Luis, Cassandra. Nay, nandito kami. Nakangiti si Aling Minda pero may luhang lumalabas sa gilid ng mata. Anak, pasensya ka na kung hindi ako naging bukas sa'yo noon. Ano pong ibig sabihin nyo, Nay? Luis, anak, hindi mo tunay na ama si Rod. Nagkatinginan sina Luis at Cassandra. Parehong nagulat. Anong ibig mong sabihin ay? Hindi ko dapat sinasabi to, pero ayokong mamatay na dala ko pa ang bigat ng sikreto. Anak kita. Oo, pero hindi si Rod ang ama mo. Bata pa lang kami noon, iniwan ako ng tunay mong ama. Yung dating driver ng lola ni Cassandra. Siya ang tunay mong ama. Nanginig ang tinig ni Cassandra. Ibig sabihin, hindi tayo magpinsan, Luis. Hindi kayo magkadugo. Si Kiko lang ang pinsan mo. Pinakasalan ako ni Rod kahit buntis ako noon. Mabait siya at tinanggap ka niya bilang anak, Luis.
Sa huling hininga ni Aling Minda, isang lihim ang kanyang ibinulalas. Lihim na matagal nang nakasilid sa puso niyang pinipiga ng panahon, ng hiya, at ng pangambang masira ang isang buong pamilya na matagal niyang iningatan. Sa labas ng ospital, tahimik ang dalawa habang nakaupo sa bench. Hawak ni Cassandra ang kamay ni Luis, may halong gulat, lungkot at pagkaluwag sa dibdib. Hindi ko alam kung paano tatanggapin to, pero isa lang ang malinaw sa akin, Luis. Hindi ako nagsisisi. Hindi ko pinagsisihan na pinili ko ang pagmamahal mo. Cassandra, mas lalo akong hindi bibitaw. Ngayon wala nang humahadlang. Lalaban tayo kahit anong mangyari. Sa isang ospital sa probinsya, hindi lang buhay ang nagwawakas, may mga lihim ding nilalantad at mga pusong muling pinapalaya. Sa pag-amin sa kanyang pagbubuntis, sabay na gumuho ang dalawang mundo ni Cassandra. Ang dating marangyang buhay at ang mundo ng pamilyang dating inaakala niyang kanlungan ng pagmamahal. Ang tanging itinuturing niyang tahanan ay unti-unting lumamig, naging dayuhan dahil sa pananiwala, sa imahe, sa pangalang pinapangalagaan. Sa gitna ng lahat, dumating ang mga magulang ni Cassandra. Mami, Daddy, wala na akong balak ituloy ang kasal. At lalong wala akong balak na ipalaglag ang batang to. Anak ko to, buhay ko to. Hindi to isang kahihiyan. Sumagot ang tatay niyang si Ernesto. Cassandra, alam mo bang sinasabi mo? Anak ka ng CEO. Hindi lang basta-basta babae sa kalye. Kapag kumalat yan. Napalakas ang boses ni Cassandra, nanginginig sa galit. Kumalat na kung kumalat. Mas pipiliin kong pagtawanan ng mundo kaysa mamatay ang sarili kong anak na hindi man lang binigyan ng pagkakataong mabuhay. Hindi mo ba naiisip kung anong sinasayang mo? Ang pangalan natin, ang kasal kay Renz. Isang anak ng congressman. Isa lang ang hinihingi namin. Ayusin mo ang gulong ginawa mo. Umiyak na si Cassandra. Gulo ba to sa inyo? Tao ang dinadala ko. Anak ko. Pamilya ko. At kung hindi kayo marunong magmahal ng walang kondisyon, pasensya na. Hindi ako ang anak na kailangan nyo. Ang mga salitang yon ay parang kutsilyong tumarak sa gitna ng mesa. Sa gitna ng isang hapag na dati puno ng pagmamahal at plano para sa kinabukasan. Ngunit ngayong si Cassandra ay may sarili ng paninindigan, nag-iba na ang tingin nila sa kanya. Hindi kita ipagpapalit, anak. Kahit sa buong mundo, wala kang kasalanan. Hindi mo ginusto ang sitwasyon na to. Pero pangako ko, anak, hindi kita pababayaan. Hindi mo kailangang mamuhay sa kasinungalingan gaya ng ginawa ko noon. Bulong ni Cassandra habang hinihimas ang kanyang tiyan. Anak, huling pagkakataon na to. Kung ipapalaglag mo ang batang yan, itutuloy ang kasal, mapapatawad ka pa. Hindi pa huli ang lahat. Pangungumbinse ng nanay niyang si Rowena. Ang huli lang po ay ang panahong naniwala akong makakahanap ako ng tunay na pagmamahal sa pamilyang to. Ngayon, oras na para piliin ko ang sarili ko, pati na rin ang anak ko. Wika ni Cassandra bago naglakad papalayo. Isang desisyon hindi madali, isang hakbang palabas ng marangyang mundo at papasok sa mundong walang kasiguruhan. Ngunit puno ng pag-asa at tunay na pagmamahal. Alam mo, hindi mo kailangan magsalita, pero kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Mahina ang boses na sabi ni Luis. Salamat. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas, pero ngayon, sigurado ako sa isang bagay. Hindi ako nag-iisa. Hindi naging madali ang landas na tinahak ni Cassandra. Mula sa pagiging anak ng CEO, sa pagiging babaeng itinakwil, sa pagiging ina na walang inaasahan kundi ang sarili at ang lalaking hindi siya iniwan. Sa probinsyang tahimik at malayo sa marangyan niyang kinalakihan, doon niya natagpuan ang isang bagay na matagal niya nang hinahanap. Ang kapayapaan, ang totoong pamilya, ang pag-ibig na hindi kailanman kinailangan ng pangalan o titulo para mapatunayan. Isang umaga, sa loob ng maliit nilang bahay sa probinsya,
Abala si Cassandra sa pagsasaayos ng mga lumang gamit. Kita sa kanyang tiyan ang maliit na umok ng sanggol sa sinapupunan. Tila payapa ang kanyang mukha habang tinitiklop ang mga baby clothes na ibinigay ng ilang kapitbahay. Ang dami nilang binigay, kahit hindi kami magkakakilala, nakangiting sabi ni Cassandra. Ganyan ang buhay dito. Hindi man mayaman pero laging may malasakit. Ang anak natin, mamumulat sa mundong simple pero totoo. Lumapit siya at hinaplos ang tiyan ni Cassandra. Ang simpleng tahanan na buo ang mas matibay na pundasyon ng pagmamahalan. At kahit hindi pa rin tanggap ng ilan, lalo na ng kanyang pamilya na iniwan ni Cassandra, hindi ito naging hadlang para bumuo sila ng sariling mundo, isang mundo na sila lang ang may gawa. Sa tabing ilog, isang hapon, nasa isang maliit na kubo sila at ang ilang panauhin. Mga kapitbahay, ilang kamag-anak ni Luis. Simple lang ang lahat. Walang engrandeng entourage, walang limpak-limpak na bulaklak. Pero may gitara sa tabi, may lutong bahay, may ngiti sa bawat isa. Sa harap ng Diyos, ng kalikasan at ng iilang taong tunay na nagmamahal sa kanila, nagsumpaan ng pagmamahalan sina Cassandra at Luis. Sa harap ng altar, nagawa sa kawayan at bulaklak, nagsalita ang pari. Luis, tinatanggap mo ba si Cassandra bilang asawa mo? Sa hirap at ginhawa, hanggang wakas ng buhay mo. Tumingin si Luis kay Cassandra. Nanlilisik sa emosyon ang mga mata. Opo, at hindi lang ngayon. Araw-araw, pipiliin kita. Cassandra, tinatanggap mo ba si Luis bilang asawa mo? Sa hirap at ginhawa, hanggang wakas ng buhay mo. May pumatak na luha sa pisngi ni Cassandra. Opo, hindi lang bilang asawa kundi bilang tahanan ko. Ang unang taong nagturo sa akin kung anong ibig sabihin ng tanggap ka kahit sino ka. At sa isang halik na puno ng kasaysayan, sakit at tagumpay, formal na nagsimula ang bagong kabanata ng buhay nila. Hindi man engrande, hindi man balot ng diamante at engrandeng imbitasyon, ito ay kasal na saksi sa tunay na pag-ibig. Pag-ibig na pinanday sa sakripisyo, sa katapatan at sa pagpili, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto, dahil mahal. Kinagabihan, magkayakap sina Cassandra at Luis habang pinagmamasdan ang mga alitaptap na sumasayaw sa dilim. Tahimik, payapa, walang stress ng syudad. Ang anak nilang nasa sinapupunan, tila tahimik ring nakikinig sa tibok ng puso na puno ng pagmamahal. Hindi ko alam na ganito pala kasarap ang may pamilyang buong buo. Kahit simple lang. Nakatingala si Cassandra sa mga bituin. Akala ko dati, kailangan ko ng buong mundo para sumaya. Pero ikaw lang pala, anak natin at ang tahimik na gabing ganito, sapat na. Sa buhay, hindi lahat ng pangarap ay kasing ningning ng mga ilaw sa syudad. Minsan, mas maliwanag pang mga bituin sa probinsya kung saan may katahimikan, may paghilom at may tunay na pagmamahal. At para kay Cassandra, doon niya nahanap ang sarili. Hindi bilang anak ng CEO, hindi bilang bride ng isang politiko, kundi bilang ina, asawa at babae na muling bumangon para sa sariling kaligayahan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman o ganda ng kasal, kundi sa taong handang sumama sa iyo sa hirap, sa gulo at sa simpleng mundo na kayo ang bumuo. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat.